Okay guys, in today's video pag-usapan ulit natin tong si Load Cash Harisa at didiretsuhin ko na kayo na na-approve na naman ako. And yung pandahan na sa loan na to dahil buo po siya natatanggap and so far rehistrado din yung loan na to. But is it as reliable as it claims to be? Kaya pag-usapan natin tong si Load Cash dahil panay yung ads niya at kung asin yung pagbabasihan mo, mukhang okay nga siya. Pero yung munang i-download guys, panoorin niyo muna yung video na to. Keep watching this video. Subscribe now. And press the bell icon. Never miss an update. Video is not sponsored and it is based on my personal experience. I'm going to share my opinion about this loan app so you don't have to go elsewhere, guys. All you need to know about this Load Cash ay nasa video na to. Second, loan ko na to dito kasi dapat siyang sinusubaybayan dahil legit ba to? Rehistrado pa to? Yes! Rehistrado pa yung loan app na to and it is under Copperstone. Copperstone Lending, which is also the same company na napapatak mo kay Mocha, kay, alam niyo na, yung mga loan apps na to. Kaya, dapat natin siyang pag-usapan dahil medyo controversial din yung loan app na to. So there is no question about this loan app being legit at nagre-report si Copperstone sa CIC. So dun sa question kung dapat ba siyang bayaran guys, napapag-isipan nyo talaga na mabuti kasi kung sinayang nyo yung record nyo sa ilang loan app na ganito, baka di kayo makautang sa mas magandang mga ola. So in this video dahil follow up naman po siya, hindi ko na i-discuss kung paano mag-apply kasi po yung loan app na to sa Google Play Store. But before nyo mo i-download, dapat meron po yung tama understanding sa loan app na. After you watch this video, nasa inyo po kung uutang kayo dito o hindi. So my first loan was 500 pesos. Wow, grabe. Well, yeah, of course. The easier it is na ma-approve sa isang loan app, meron po yung kapalit and that is hindi masyado maganda yung term. Yung nga lang, sa 500 pesos kaagad siyang installment. So, hindi po siya 7 days. Wow, dapat ka ba matuwa niya? Pero guys, huwag na kayo muna magpalakpakan dyan. Just because na-approve ka kahit hindi ka magbigay ng pay. Kahit na housewife unemployed, maaari ka ma-approve dito. Hindi lang siya ng mga permission. Siyempre, magpapadala siya ng OTP, you know the drill. Magsi-selfie ka, magpipicture ka ng ID mo. And by the way, yung IDs ay andito po. O, ayan. Hindi ko na sasabihin yung mga ano-ano IDs, pakibasa na lang po. But for your reference, yung binigay ko sa kanya was my... Okay. Pagkatapos nun, lumabas yung kanyang offer, which is, wow, laki-laki, 500 pesos. Ngayon, medyo confusing po yung kanyang pag-represent. Because sa pag-present ng terms, hindi mo malalaman kung magkakatas pa siya o hindi. Buti naman kasi nung kinlaim ko yung loan, buo ko pong natanggap ng 500 pesos. Pero yung pala, idadagdag niya yung interest sa kada term. So sa 500 pesos na yun, na dalawang terms lang ako, yung binayaran ko sa kanya every term, which is by the way 7 days lang every interval. So 355 po every term. So 200 pesos po yung interest. Sabihin niyo mga service fee or whatnot, or magsabi man siya na may free na daw yung last term mo. Wait. Wag. Explain natin yan mamaya. Masyado siyang mahal. Di ba sinasabi niyo most reliable, trustworthy na loan app? But it's not. It's not as reliable and as trustworthy as it claims to be. Kasi parang pasweftingan siya guys. So pagkatapos mong bayaran yung loan mo, akala mo magkakaroon ka ng offer agad. Yes, magkakaroon ka ng bagong offer, but it is so parang limited kaya parang paslat-slat siya. Iba rin drama nito Kasi pag hindi mo yan tinrab, alam mo, tatas agad. Mawawala. Hindi ka makakaloan. So parang sasabi niya, huwag kang pakipot dito sa loan app naman. Charot. Wala. Tapos ilang araw siya binabalikan para may evaluate siya kunyari. Load. Bigla na lang. Oh wow. Increase. Naka-increase case 100 pesos. 600 pesos at may longer na terms. So pag sinabi niya, yung terms na in-offer niya is 5 and 7. Pero sinabi niyang 7, yung totoo niyan is 6. Pag sinabi niyang 5, 4. And then this time naman, instead of 7 days, yung yung interval niya is every 15 days na, pero drama lang yan. Mautak din yung loan app na to Kaya nag-offer to ng multiple. Maaari siya mag-offer ng multiple kasi while ongoing yung isang loan, nakaka-claim ko lang, bigla siya nag-offer ng another one, which is 700, which I think, pag kinlaim ko yan, alam ko, dahil yung second loan ko sa kanya is buong matatanggap. Alam mo yung 700 buo yung matatanggap. Pero patay ka sa interest mga best. Speaking of interest, example, 3 months bayad ka na at napakataas po ng interest. So say for example, 7 terms kunyari, which is actually 6, yung 600 na matatanggap mo, yung babayaran mo every 15 days is 100 plus 63 plus 9. Labas guys na parang kumita siya sa'yo ng 400 plus
And if you divide it by the number of months na dapat mo siyang bayaran, which is 3 months, lumalabas 0.24 or 24% yung interest. And that is the reason bakit dumadagdag siya ng butal na kunyari interest-free na daw pag naging good payer ka sa previous mong term para mapababa yung percentage ng interest na yan. Pero kunyari, pasok siya sa cap ni DSP. Ito yung reason kung bakit nagdadagdag sila ng number of days sa kunyari if-free nila kapag naging good payer ka sa previous terms mo para lang ma-justify yung interest na pinapatong nila sa'yo. Sa second loan ko guys, doon ako sa 5 terms, which is actually 4. Kaya yung babayaran ko is 224. But if you do the math, and if my math and my analysis is correct, 0.24 per month siya. Kung talagang pababasihan mo yung numbers. But as you can see, meron siyang 8, 12, August 12, August 26. Wow, ang tagal ang last term. That is only, para lang ma-explain yung numbers niya. Para kunyari, pasok siya sa cap, para lumusot. But it is, for me, BS, mautak siya, pinaglalaroan niya yung ating utak, mga best. Huwag tayong paloko sa mga itong mga loan app. So, yung 600 na pinautan niya on my second term, which mo ako nananggap, lalabas na 1,032. Malaki rin yung kinita niya, ha? Tapos, pa-slash siya. So, it's not reliable, it's not as good as it actually, it claims to be. Yes, it is registered, pero it is BS. Like, loko siya. Loko siya. Ayoko sa mga ganito, mga loan apps na mind games tayo. Huwag tayong paloko sa mga loan app na to. Sabi naman yung interest, hindi pala maganda. Babayaran pa to o hindi? Bumababa lang naman yung term at kung carry lang bayaran nyo na po. Kasi huwag natin sayangin yung ating opportunity later na makautang sa mas legit at mas magandang loan app sa halagang ganito. Kasi sayang guys, sa halagang 600, 700, 800, pag hindi mo yan binayaran, kako you're closing your door sa mga opportunities like mga loan apps na mas mataas yung offer, mas mababa yung interest. Like, yung loan app na to, si Copperstone ha, yung loan app na to na under sa kay Copperstone, it is SEC registered at the time I'm filming this video and therefore, it is also a reporting entity sa CIC. So, kung hindi ka nagbayad, na late ka, or nako, baka maapektuhan yung future loan applications nyo. So before I end this video, let me emphasize this thing. So this loan app that download po sa Google Play Store, it is registered, it is reporting to CIC. So on paper, it is legit. But dapat nyo ba siya malapitan? Kung guys, iwasan nyo kung maaari lang. Dahil kahit na nag-offer po siya ng loans up to big loans, pinaglolokohan kayo dito. Hindi mo expect na magkakaroon kayo ng big amount at the start kasi parang parang siyang raffle. Madami niyang gimmick guys. That's how it looks like. That's how it seems para sa akin. This is just my personal opinion as someone na actually nakagamit ang loan app na to, na-approve ako. At guys, hindi worth it na mag-submit ng personal information natin sa loan app na to. And let's be careful because yung mga ganitong klaseng loan app, they can affect our future loan application. So that's it for today's video.